What's going on guys, Don is here. Sa installation ng mga hanging cabinets, ang isa sa mga pangkaraniwang challenges na kinakaharap natin ay ang mga uneven walls. Tiyambahan na lang din talaga kung perfectly flat ito, lalo na sa mga malalapad na walls kung saan natin kakabit ang ating mga modules. So meron lang akong demo dito. For example, ito yung wall natin at nakapalobo siya, no? Medyo exaggerated lang yung wall na gagawin ko para mas makita nyo yung posibleng mangyari. So ito yung mga modules, naka-top view tayo. So syempre bawat modules is ikakabit sa wall. So pag kinabit mo sa wall yan, ganyan ang magiging itsura pagka nakapalobo yung wall. May space sa ibabaw, sa harap at sa ilalim yan. And ganun din pag nakapalubog. Ang magiging space naman niya sa ibabaw at sa likod at sa ilalim, at hindi magiging pantay-pantay yung harap. So okay din gumamit tayo ng mga French kit, pero ang mga French kit usually sa mga pantay ng wall lang at saka sa may ikse na pag mahaba na kasi yung pagkakabitan, yung French kit na yon is kukorte lang din sa wall. So ang solusyon ng mga professional dito is itong suspension bracket. So itong suspension bracket is may abilidad siya para mapantay yung mga modules natin kahit na hindi pantay yung wall. So ang ginagawa nito, ikakabit to sa likod. Bali dalawa yan eh. At may abilidad to na i-level itong mga modules at i-level din sila lahat sa harap. So dahil pag in-adjust natin to ng screw, for example, ito yung wall, imbis na nakaganyan siya, may papantay niya yung lahat. Dahil pag in-adjust to, ito, may abilidad tong pumasok at lumabas. Ito yun, kaya mapapaganyan mo yung module. So ipapakita ko naman sa inyo kung paano to ikabit sa cabinet. So, ito na guys yung isang module natin, no? And kung makikita nyo yung backer board na, meron akong butas na ginawa dito. Ang size nito is 17 by 44 mm. No, depende sa lalim ng groove nyo sa likod, di sa gilid, kung gaano kalaki ibabawas nyo. Pero yung nakita nyo yan is 17 by 44 mm. So ito yung ating suspension bracket. Yan siya ipapasok. So eksakto lang na matatakpan yung butas. Eh yung spacing nito sa likod, mamaya papakita ko is 18 mm. So ang ginagamit ko lang is 1 1/4 na screw, no? Etong butas na yan, dyan natin ilalagay yung screw. Then i-screw dito sa side na carcass ng cabinet. So, i-screw na natin. So, yan, nakadalawang screw na din. Yung kabila naman. So, yan, after na natin makabit both corners, ito na yung likodan niya. Ito na yung mag-iitsura niya. Then, meron naman tayo ditong hook. Ito yung pinaka-hook niya na ikakabit sa wall. So, kunyari, ito yung wall. No, may tatlong butas yan. Lalagyan mo yan lahat. Slatted holes yan para may i-adjust mo. Kung ano yung distance yung inside diameter nitong carcass. So ganun ang pagkabit. Then pag nakakabit na sa wall, ito na, i-hook na to. So bali ito 18 mm yung distance ng backer board natin dito sa likod. And pag na-i-hook na yan, no, hindi ito makikita. So yun lang yung basics niya, no. And bukas pagdating sa site, kakabit natin to and pakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa. So nandito na tayo sa site and kanina nag-markings na ako dyan sa wall. Then in-screw ko na yung mga clip na pagsasabitan. Yung distance niya is kung ano yung inside diameter nitong carcass. Then ngayon bago nyo ihang, no, yung screw sa bandang baba, i-advance muna natin to. I-twist natin yung para lumabas yung pinaka hanger para madaling isabit dun sa
clip. And kung nakikita nyo to, meron pa akong 3/4 dito na back support, no? Kasi yung mamaya pagka na-fix ko na lahat and aligned na lahat, i-screw din ako dito para extra support, para hindi na siya gagalaw-galaw. So, isabit na muna natin. And so, as you can see, no, sinadya ko munang hindi i-align yan para makita nyo. No, bali, nakaganon pa yung cabinet natin, no. Tapos dito, ibababa natin to. So, i-adjust ko yung bandang taas na screw para pumantay siya dito sa baba at dito sa gilid. So as you can see guys, no, kanina wala siya sa alignment pero ngayon aligned na siya. Kung wala namang tracer level, pwede namang spirit level lang. Okay din naman yan. So yung dalawang module naman sa gilid ang i-install natin. So ito para maikabit yung kasunod niya, no, para hindi na mahirapan. Yung same material, lalagay ko lang to dito kasi ito yung kapal ng material nung isang module. Ito yung gagawin kong spacer. Then, saka na ako magmamarka dito. Then, pag nabutasan ko na yan at naikabit, susukatin ko lang yung distance ulit ng isang module. Then, ikakabit ko na to dito sa kabilang side. So ito guys, no, align na sila and hindi ko ito mapapantay ng ganyan kung hindi dahil sa suspension bracket. Dahil yung wall is hindi pantay, no. And pag na-align nyo na sila, pwede nyo silang ipag-connect. Ang ginagawa ko is doon ako nag-screw sa may paglalagyan ng concealed hinge para matakpan. And after nyo ma-connect, nag-screw naman ako sa likod doon sa baba yung may 3/4. Kasi kung wala yun, aalog-alog to dahil nakahang lang siya doon, no? Pero ngayong naka-screw na siya sa likod, sa bandang baba, yun, sturdy na. Yun, wala na siyang gap sa ilalim, sa ibabaw, pati dito, sa pagitan nila. So, ang mga gap na lang nito is yung sa likod kung saan hindi pantay yung wall. Pero, ang ginagawa lang naman doon is nilalagyan lang ng silicone. Pero, hindi ko muna gagawin yung ngayon kasi pagsasabay-sabayin ko na pati sa mga ibang room para isang bukasan lang ng silicone. So I think that was it. Sana napaliwanag ko ng maayos, no, at nakatulong sa inyo. Thanks for watching, keep safe, and see you on the next one.